Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ngayon, pag-usapan natin o pag-aralan natin, sinusubok ba tayo ng Diyos para magkasala? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapurihan, kadakilahan, kalawalat at kapangyarihan magpakailanman sa nawa at sa nawa. Mga kapatid, ang katanungan ay ganito: sinusubok ba tayo ng Diyos para magkasala? Dito matutunghayan natin kung talaga bang sinusubok tayo ng Diyos para magkasala. Bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa at sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras na ito sapagkat kayo po ang aming Ama na nasa langit, ang siya nakakita at nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap at sa aming buhay. Ama, pinupurihan ka namin, dinadakil at sinasamba ka namin sa oras na ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. O Amang Diyos, ikaw ang siyang nagbibigay biyaya sa bawat isa sa pang-araw-araw na pangangailangan namin sa panahong ito, spiritual man o physical man, at kaligtasan sa bawat isa ay ipagpala sa Kanya. Nasan man ang naroroon ng isang kaluluwa mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Idiadalain ko rin po Amang Diyos ang bawat isa na nangangailangan ng kapatawaran sa inyong harapan, na patuloy kami nagkakasala sa inyong paningin, naway kahabagat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong ito. At nawa, ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, maraming salamat po na sa oras nito at sa araw na ito, sa yung nakarang araw pa po na nagkaroon na ng ceasefire ang Israel at ang Palestine. Nawa, magpatuloy nawa ang magandang usapin nila para hindi na uli maulit ang isang kaguluhan na hindi inaasahan at mga nadadamay ang mga inosenteng mamamayan ng Israel at ng Palestine. Amang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng pagkapalang natatanggap namin mula sa inyong kapangyarihan sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa nawa at sa nawa. So mga kapatid, tayo na po magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ang katanungan ay ganito mga kapatid: sinusubok ba tayo ng Diyos para magkasala? Sa talata Genesis 22:1, ganito ang ating mababasa mga kapatid. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. So dito mga kapatid, pinapakita ng talata na sinubok ng makapangyarihang Diyos si Amang Abraham o si Propeta Abraham. Ang salitang Hebreo na sinubok ay naka, na nangangahulugan na subukin, sukatin, patunayan, tuksuhin. Dahil napakarami nitong kasing kahulugan, dapat nating tingnan ang konteksto at ikumpara ito sa ibang mga talata ng Biblia. Kapag binasa natin ang salaysay sa Genesis 22 ng kabuuan ng kabanata at ating matutunghayan ito mga kapatid sa Genesis 22 versikulo 2, kaya dito sinasabi ng talata mga kapatid. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at hihandog mo siya sa akin. So dito mga kapatid, no, pinapaalam, no, sabaga sinabihan o sinubok ng makapangyarihang Diyos si Amang Abraham o si Propeta Abraham na ihandog ang kanyang pinakamamahal na anak o yung kanyang bagamat si Isaac mga kapatid ay pangalawang anak ni Propeta Abraham, bagamat may unang anak si Propeta Abraham, si Ismael kay Agar, kung saan ito ay kasambahay o katulong o alipin ng kanyang asawa ni Sarah, at yung alipin na yon ay si Agar mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, dito sinusubok o sinubok, no, ng Diyos kung hanggang saan ang pagiging tapat ng Amang Abraham o ni Propeta Abraham sa kanyang pananampalataya o pananalig para ihandog ang kanyang kaisa-isa o yung pinakamamahal
na anak. So, gayon man, sabi nga rito mga kapatid, no? Gayon man, no? Mapapansin natin na hindi intensyon ng Diyos na ituloy ni Abraham ang paghahandog kay Isaac. Hindi ito alam ni Abraham at handa siyang sumunod sa utos ng Diyos. At alam niya na kung totoong ito ang gusto ng Diyos, kaya niyang buhayin si Isaac mula sa mga patay. Basahin natin mga kapatid ang Hebreo 11:17-19. Ganito sinasabi ng bersikulo at talata. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak na gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. So dito mga kapatid, no, pinapakita ng talata sa Hebreo. Ito, tandaan natin mga kapatid, ang libro ng Hebreo, ang sulat po ni Apostol Pablo para sa mga taga-Hebreo mga kapatid. So dito pinapakita mga kapatid, no, nung subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. So doon pinapakita mga kapatid, no, kaya sumunod si Propeta Abraham o si Amang Abraham na ihandog ang kanyang pinakamamahal na anak dahil alam niya na makapangyarihan ng Diyos eh. Alam niya na kaya niyang buhayin ang kanyang anak sa kabila ng alam ni Propeta Abraham na yung pangako ng Diyos na magmumula ng maraming lahi ay kay sa anak ni Propeta Abraham. Kaya yung sinubok siya ng Diyos, naging tapat siya dahil alam niya na makapangyarihan ng Diyos mga kapatid na nasa langit. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ang talatang ito sa aklat ng Hebreo ay mas angkop na isalin na sinubok ng Diyos si Abraham sa halip na tinukso ng Diyos si Abraham. Dito makikita natin mga kapatid, no, mas okay yung mga kapatid, no, mas okay yung sinubok ng Diyos kesa sa tinukso ng Diyos si Abraham. Pero sabi nga sa itaas mga kapatid, no, sabi nga sa itaas na yung naka ay nangangahulugan na subukin, sukatin, patunayan at tuksuhin. Yun yung naka, yung salitang naka mga kapatid mula sa Hebreo ay maraming nangangahulugan na nangangahulugan sa ating wika. Sabi nga dito, no, subukin, sukatin, patunayan o tuksuhin. Ibig sabihin marami siyang kahulugan yung salitang naka. So tuloy mga kapatid, no, tuloy. Kaya nga ang konklusyon sa Genesis 22:1, ang salitang Hebreo na isinalin sa wikang Tagalog na tinukso ay may kinalaman sa pagsubok o pagsukat sa isang bagay. Ibinigay, tandaan natin mga kapatid, no, ibinigay sa Santiago 1:13, ganito ang binabasa ganito mababasa natin mga kapatid. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sino man. So dito pinapahiwatig sa ating mga kapatid ni Apostol Santiago na ang makapangyarihang Diyos, tandaan natin, no, hindi niya tinutokso, o sabi nga rito ng mga kapatid, no, huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Huwag nating isipin nyo mga kapatid, no, kung tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok sa ating buhay, ay yun na yung parang tinutokso tayo ng Diyos. Hindi ganun mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Amen. Glory to God, no. So pinapakita rito mga kapatid, no, sa talata, ang isang prinsipyo na maaring gawing gabay sa gabay na ito ay walang sinuman ang may karapatan na sabihin na siya ay tinutokso ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kung sa buhay natin mga kapatid
nagkakaroon tayo ng pagsubok sa buhay natin, yun naman ay depende, mga kapatid. Tandaan natin, no? Yun naman ay depende kung ano yung klaseng pagsubok na dinaranas ng isang tao. Kung ito ba'y mula sa Diyos, ito ba'y sa pananampalataya niya? At sa panahon natin, mga kapatid, ay may mga ilang tao na minsan so sobrang hindi nila kaya ang pagsubok na dumating sa buhay nila, mas pinipili nila yung nais ng kalaban kaysa yung nais ng Ama na nasa langit. Tandaan natin, mga kapatid, kung meron man pagsubok, tandaan natin yung nangyari kay Propeta Job, tandaan natin, yung nangyari kay Propeta Job o kay Job, mga kapatid, na bago sa subukin ni Satanas o bago sa subukan ni Satanas kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya sa Diyos, nagpaalam muna siya, nagsabi muna siya sa makapangyarihan Diyos. Sabi ni Satanas, di ba? Sabi ni Satanas, subukan ko yung Job na yan. Baka biglang tumalikod sa iyo yan. Kasi ang pinaglalaban ni Job, ang pinaglalaban ni Satanas, mga kapatid, na kaya niyang kunin ang paniniwala o yung pananalig, o kaya niyang pababaguhin yung paniniwala o pananampalataya ni Job kung susubukin niya kung susubukin niya si Propeta Job. Pero hindi ganoon na nangyari, mga kapatid. Bakit? Kasi nga halos lahat ay nawala na kay Job. Kayamanan, mga anak, nagkasakit na siya, nilayuan na siya ng mga tao, pero nanatili pa rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi ang dahilan niya, dumating ako dito sa lupa, nawala, kaya aalis din ako dito sa mundong ito, nawala. Ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi lamang ni Propeta Job na ang mga tao ay isinilang sa mundong ito na walang-wala. Kaya aalis din naman tayo sa mundong ito na walang dala. So, tuloy natin, mga kapatid. No? Tuloy natin. Walang sinuman na may karapatan na sabihin na siya ay tinutokso ng Diyos. Ang tukso ay hindi nanggagaling sa Diyos. Tandaan natin, hindi nanggagaling sa Diyos ang tukso, mga kapatid. Bakit kamo? Kung halimbawa, ito, isipin nyo, Ito, isipin na lang natin, mga kapatid. Isang halimbawa, pero nangyayari ito sa realidad sa panahon natin at sa mundong ito. May dalawa kang kaibigan. Ito, halimbawa lang, May dalawa kang kaibigan. Yung isa, medyo mabait. Yung isa, walang kabaitan. Okay? Ayan. So, nasa gitna ka. Okay? Ngayon, niyaya ka ng isang kaibigan mo, itong medyo walang kabaitan sa katawan. Niyaya ka nito na, dahil nga alam niya na may problema ka, niyaya ka niya, sumama ka sa akin, doon tayo sa lugar na may ibsan ng problema mo. Ito naman isa na medyo may kabaitan at nakakilala, diba? Sinabi niya, sama ka sa akin doon sa church para yung problema mo matugunan natin. Sabaga, makuhanan natin ng payo sa aming tagapagturo. Ngayon, saan ka ngayon sasama? Diba? Saan ka ngayon sasama? Diba? Pero itong taong tong walang medyo kabaitan, talagang pursigido siya. Pursigido siya na isama ka niya. Ngayon, doon ka ngayon mapapaisip kung sino yung pipiliin mo. Diba? Yung isa nagyayakag papunta sa church. Yung isa nagyayakag kung saan man gusto niyang sinasabi niyang maiibsan ang problema mo. Sumama ka doon. Diba? Sumama ka ron. Dating hindi ka nagsasabu, natuto kang magsabu dahil sa kanya. Kasi akala mo, kapag nakapagsabu ka,
May siya ng problema mo. Eh, pag nawala na yung tama mo, nandun pa rin yung problema mo eh. Dinagdagan mo lang lalo. Bakit? Kasi unang tikim, pangalawang tikim, pangatlong tikim, hanggang sa ma-addict ka na. Nawala ba yung problema? Pero kung yung pinili mo, mga kapatid, tandaan natin ha, kung yung pinili nung etong taong to doon sa kanyang kaibigan na nagyayakag siya doon sa charts, eh di hindi sana napahamak. Diba? Sabaga, doon lumalabas mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon Kristo, pag ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, pareha silang mahuhulog sa bitag. Diba? Habaga, hindi literal na bulag yung sinasabi ng Panginoon Kristo roon sa mga sa mga Hudyo. Kundi binibigyan niya lang ng halimbawa yung pag-akay ng isang tao sa mali at sa katotohanan. Ang problema, ang mga tao, mga kapatid, mas gusto nila yung nagkakaroon sila ng maraming problema. Imbis na nalunasan ang kanyang problema at doon sa sumama, doon sa nagyayakag sa kanya sa charts, eh di sana, di ba? Eh di sana, hindi man nabigyan ng pinakamagandang lunas, pero nabigyan siya ng magandang paalala sa pamagitan ng salita ng Diyos. Diba? Yun ang problema sa tao, mga kapatid. Kaya, wag nating sabihin na tayo ay tinutukso ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi manunukso o hindi sa tinutukso, mga kapatid. Ang tatandaan natin yan. So, di ba, nakita nyo yung logic doon, di ba, mga kapatid? Nakita nyo, di ba? Sabaga, nasa tao pa rin eh. Nasa tao pa rin kung ano yung uri na paano mo mariresolba ang isang problema mo, kung ito ba'y isasangguni mo sa taas, kung ito ba'y isasangguni mo sa kalaban. Kasi tandaan natin ha, dalawa kasi yung dalawang kaibigan eh. Isang mabuti, isang may walang kagandang kabaitan sa katawan. Kasi nga, imbis na, di ba? Imbis na pagsabihan, eh hindi eh. Di ba? Isinama pa sa bisyo. Bakit? Kasi alam ng kaibigan nito na kapag ito ay natuto, makakalibre na siya. Realidad, nangyayari yan mga kapatid sa ating panahon at sa ating mundo. So tuloy mga kapatid, sinabi ni Santiago na ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. Yan siya sabi ko mga kapatid. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Diba? Tandaan natin mga kapatid, no? Ito, na-share ko na rin to sa mga ibang live streaming mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, pag ang isang tao nagkaroon ng problema, minsan depende yan sa tao mga kapatid eh. Depende yan sa tao kung ito ba'y lubos na nakakilala sa Diyos or alam niya na may Diyos pero hindi yung lubos ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Depende rin kasi sa tao yan mga kapatid. At depende rin yan sa kanyang pananampalataya o paniniwala sa Diyos. Kung siya'y sinasabi niya may Kristo sa buhay niya, anumang problema na dumating sa isang tao mga kapatid, anumang pagsubok na dumating sa isang tao, alam niya kung saan sa tatakbo. Kalimitan, ang nakalulungkot mga kapatid, mas pinipili nung taong ito na may problema o merong pagsubok sa buhay, mas pinipili niya yung kalaban ng lapitan, hindi yung makapangyarihan Diyos na nasa langit mga kapatid. Yan ang realidad na nangyayari sa mundong ito. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ang isa pang mahalagang salita na dapat pag-aralan ay matatagpuan sa Santiago 1, versikulo 3 hanggang 4. Ganito ang sinasabi ng talata mga kapatid. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang.
So dito mga kapatid, sinasabi ng talata, no, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. So doon mga kapatid, sa talata na yon ay pinapatungkol doon sa may pananampalataya na kay Kristo, na meron ng pagkakilala sa kanyang buhay na merong makapangyarihan Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Patungkol yon. Ngayon, paano sa mga hindi mananampalataya? Paano sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid? Sabaga, napakasimple lang mga kapatid, no? Simple lang ang nais ng Ama na nasa langit. Kung halimbawa, ito yung kaninang sinasabi kong yung tatlong magkakaibigan, okay? Yung tatlong magkakaibigan. Sabaga, yung taong may problema, may dalawang kaibigan, okay? Yung isa merong nakakilala na sa Diyos, yung isa naman na nasa sanlibutan pa rin dahil nga nagda-drugs. Kung pinili niya lang sana, mga kapatid, ito realidad nangyayari ito mga kapatid, sa bawat isa. Kung pinili lang niya sana na sumama doon sa kanyang kaibigan na inaaki siya papunta sa church, di sana nagkaroon siya ng kaliwanagan, mas nakakilala siya at mas naintindihan niya na merong Diyos na nasa langit. Kaya nga dumating sa kanya yung problema na yon, yung pagsubok na yon, para gisingin siya. Para gisingin siya na meron kang dapat lapitan, na merong anak ng Diyos, na merong Diyos Ama na nasa langit, na nag-aantay sa iyo. Hindi. Pinili niya doon sa kanyang kaibigan na nasa sanlibutan, na nagda-drugs. Unang tikim, sabi ko nga, unang tikim, nakalimot siya. Pero yung problema niya, hindi pa rin nawawala yun. Dinagdagan niya lang yung problema niya. Bakit? Kasi nag-drugs siya. Diba? Nag-drugs siya. So ngayon, tuloy natin mga kapatid. Sabi nga rito, no, mga kapatid, sa talata, no, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangaghulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis o yung pagtsatsaga, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ang salitang Grego na isinalin sa wikang Tagalog na pagsubok ay nangangahulugan ng kahirapan o isang bagay na nakasisira ng kapayapaan, kasiyahan at kagalakan sa buhay ng isang tao. So dito makikita natin, mga kapatid, no, sabi nga rito, no, yung wikang Tagalog na pagsubok ay nangangahulugan ng kahirapan o isang bagay na nakasisira ng kapayapaan, kasiyahan at kagalakan sa buhay ng isang tao. Totoo naman, di ba? Totoo naman, mga kapatid. Halimbawa, ganito. Ito isa halimbawa, pero nangyayari rin to sa realidad. Meron dalawang magkaibigan. Matalik silang magkaibigan, mga kapatid. Okay? Sinubok ang kanilang pagiging magkaibigan. Okay? Parehas ma-pride. Parehas mapagmataas. Pero tagal nilang magkaibigan, ha? Dahil nga ma-pride yung isa, nasira ngayon ang kanilang pagkakaibigan. So nawala yung kapayapaan, nawala yung kanilang kasiyahan, nawala yung kagalakan nila sa tuwing magkasama sila. 'Di ba? 'Yon ang nangyayari. Pero kung meron ang isa sa kanila ay may pagkakumbaba o nagpakumbaba na lamang ang isa sa kanila, yung pagsubok sa pagiging magkaibigan nila, mariresolba agad 'yon. Bakit? Kasi yung isa nagpakumbaba ay nakakilala sa Diyos. Yon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, at bakit kailangan natin si Kristo sa buhay natin, at bakit kailangan natin tanggapin ang Ama na nasa langit, na siyang nagbibigay ng biyaya at nagbigay ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin, mga kapatid.
Yan ang dahilan, mga kapatid. So, dahil nga wala silang, hindi, sabi nga nila, nakakilala sila sa Diyos, pero para silang ma-pride, para silang mataas ang ego, o nasira tuloy yung pagiging magkaibigan nila. Di ba? Yan ang problema sa tao, mga kapatid. Ano na lang, mga kapatid, sa nangyayari lang sa kalsada, di ba? Yung road rage, di ba? Yung road rage, minsan nagiging ugat pa to na mamamatay ang isa sa mga nagkabanggaan o isa sa mga hindi nagkaunawaan sa kalsada. At totoo yan, realidad na nangyayari yan. 'Di ba? Doon na lang, 'di ba? Doon na lang sa nangyari, mga kapatid, sa binaril ng pulis yung mag-ina, 'di ba? Kung yung pulis ay nagtimpi, 'di ba? At hindi na lang pinatulan o hindi na lang niya inilabas ang kanyang baril, di sana, 'di ba? Buhay sana ang mag-ina, 'di ba? Pero may dahilan, 'di ba? May dahilan ng Diyos kung bakit sabay silang namatay. May dahilan ng Diyos, tandaan natin, mga kapatid. At yun ay matutunghayan natin sa salita ng Diyos. Kung patuloy tayong mag-aaral at patuloy tayong magsasaliksik. May mga dahilan kung bakit may nauuna at may naiiwan. At may mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng bawat isa ng mga pagsubok sa buhay. Ito'y mas lubos na pagtibayin ang kanyang pananampalataya, o mas pipiliin niya mas sumama sa kalaban ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga inaari ni Satanas. So ngayon, tuloy natin, mga kapatid. Ang pandiwa ng salitang ito ay nangangahulugan na subukin ang isang tao o isang bagay sa layunin na matuklasan ang kalidad ng tao o ang bagay na iyon. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, no? Minsan kaya tayo sinusubok o minsan sinusubok tayo ng Diyos kung hanggang saan ang pagiging tapat natin sa Kanya. Na may dumating man ang problema sa buhay ng buhay ng isang mananampalataya. Alam ng mananampalataya, hindi sa bibitawan, hindi sa iiwanan ng Diyos. At yun ang ginawa ni Amang Abraham o ni Propeta Abraham, na kahit alam niyang si Isaac ang pagmumula ng kanyang lahi, ibinigay pa rin niya sa Diyos yung nais ng Diyos, o ginawa pa rin ni Amang Abraham yung nais ng Diyos. Diba? Ganon din sa ating mga tao, mga kapatid. Ganon din sa ating panahon. Kung meron mang na dumarating sa buhay natin mga pagsubok, imbis na mas kumapit tayo sa ating pananampalataya o paniniwala sa Diyos, hindi. Ang iba, mas pinapakinggan nila, mga kapatid, no? Mas pinapakinggan nila yung kaaway ng Diyos. Walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kampo ng mga demonyo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi ko nilalahat, ang iba. Dahil nga, hindi ganun kalakas ang kanilang pananalig sa Diyos o yung pagkakilala sa Diyos. Isipin nyo na lang ganito, mga kapatid. Ito, sinubok siya ng Diyos. Ito, ikukumpara natin to kay Propeta Abraham. Okay? Kay Propeta Abraham. Ikukumpara natin ito kay Propeta Abraham. Okay? Si Propeta Abraham, malapit sa Diyos. Kaibigan ng Diyos. Nakakausap niya. Pero hindi niya nakikita ang itsura ng Diyos. Hindi niya sabaga, yumuyuko siya kapag kausap niya, harapan ang Diyos. At mababasa natin yan sa Lumang Tipan, sa Genesis, mga kapatid. Ngayon, itong taong to, mga kapatid, isa siyang pastor. Okay? Pastor siya. Nag-aaral ng theology. Okay?
Lahat ng libro ang kabuuan ng libro ng Biblia o ng banal na aklat sinalisiksik niya. Sabagat talagang hinukay niya. Pinagbulay-bulayan niya ng buong buhay niya. Sabihin na natin nagsimula siya ng edad 25, naging pastor siya sa edad 30. Okay? Tapos naglingkod siya sa Diyos ng isang dekada, 10 taon na siya naglingkod sa Diyos. 30 hanggang 40 anyos naglingkod siya bilang isang pastor o bilang isang Kristiyano o bilang isang born again Christian na siya. Ngayon, sinubok siya ng Diyos ngayon. Hindi sa ibang bagay, kundi sa kaparehas na pananampalataya niya. Pero magkaiba ang layunin. Magkaiba ang paniniwala. Magkaiba ang ginagawa. Kung dati nung pastor siya, hindi siya naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, hindi siya naniniwala sa mga santo. Ngayon, sinubok lang siya ng Diyos kung hanggang saan ang kanyang pagkakilala sa Biblia o sa salita ng Diyos. Bumaligtad. Ngayon, ano na ngayon siya? Isang defender of Roman Catholic. Naniniwala na sa ngayon sa Diyos-Diyosan na kung saan ginawa ng kamay ng mga tao. Naniniwala na sa ngayon na mayroong purgatorio. Naniniwala na sa ngayon na dapat binyagan ang isang sanggol habang bata pa. Sinubok siya eh. Ang problema, yung pagsubok na dumating sa kanya, tinanggap niya. Hindi niya pinaglaban yung kanyang tunay na pananampalataya kung dating ano yung tunay na pananampalataya niya bilang isang pastor o bilang isang Kristiyano. Di ba? Yun yung sinasabi kong, mga kapatid, kung bakit may dumarating sa buhay ng isang tao bilang isang Kristiyano o bilang isang tao sa mundong ito. Lalo-lalo na sa mga hinirang ng Diyos. Yan ang katotohanan na realidad na nangyayari sa mundong ito at sa panahon natin. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ibinigay ng Diyos ang mga pagsubok upang hubugin at palakasin ang pananampalataya ng isang tao at patunayan ang kadalisayan nito. Isipin niyo, mga kapatid. So dito pinapakita, mga kapatid, Sabi nga rito, mga kapatid, ibinibigay ng Diyos ang mga pagsubok upang hubugin at palakasin ang pananampalataya ng isang tao at patunayan ang kadalisayan nito. So doon sa aking kwento kanina patungkol sa isang pastor, ngayon defender na siya ng Roman Catholic, na himbis na tumibay ang kanyang pananampalataya, tinalikuran niya ang pagiging Kristiyano niya, ang pagiging pastor niya. Na dati hindi siya naniniwala sa mga santo, ngayon ang kanyang bahay puno na ng mga santo. So asan yung sinasabi ko ron, mga kapatid, na himbis na pagtibayin o palakasin ang kanyang pananampalataya, pinahina niya, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi tinalikuran niya pagiging pastor niya eh. Tinalikuran niya ang pagiging born again niya o pagiging Kristiyano niya, mga kapatid. Ngayon ay isa na siyang Roman Catholic defender. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya nga, himbis na hubugin at palakasin, sa kabila ng dumaan siya sa ganung pagsubok, mas pinili niya yon na magpatalo sa pagsubok sa buhay niya. Mas pinili niya maging Roman Catholic defender.
na dati siya isang born again Christian pastor na kung saan hindi siya naniniwala sa mga Diyos-Diyosan at ngayon pinaglalaban niya na hindi masama ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Nakakalungkot isipin pero yun ang katotohanan mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga, depende yan sa isang tao kung paano niya paglalabanan ang isang pagsubok na dumating sa buhay niya. Yan ang katotohanan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Kaya ayon kay Santiago, kung humaharap tayo sa mga tukso, ang layunin ng Diyos ay subukin ang ating pananampalataya at hubugin ang ating karakter bilang isang Kristiyano o bilang sa nakakilala sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Ito ay isang maganda, mabuti at marangal na motibo ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi sa pananampalataya natin to bilang na lang sa aking buhay mga kapatid. Diba? Bilang ako na lang. Naging sakristan ako dahil isa akong Katoliko. Okay? Napunta ako rito sa bansang ito, naging Muslim ako. Bagamat inaral ko sana ng kaunti lang. Kasi nga, nung panahon nandun ako sa pagiging Muslim, may mga katanungan ako na imbis na sagutin na maayos nung tagapagturo sa akin, filosofiya ang sagot niya sa akin. Kaya nawalan ako ng intensyon na saliksikin din ang kanilang libro. Pero dahil nga pinanindigan ko rin ang pagiging Muslim ko at merong isang kapwa Pilipino, kababayan na niyakag ako sa Bible study, sabi ko, sige, walang problema. So, doon, inuusig ko sila, mga kapatid. Talagang bilang isang Muslim dati, sinusubukan ko sila. Kasi sa Muslim, hindi naniniwala na may namatay sa krus at merong anak ng Diyos. Walang iba kundi yung si Allah lang. At hindi namin pwedeng tawaging Ama ang nasa langit, kundi si Allah ang makapangyarihan. Yan ang paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid. So ngayon, dumating sa punto, mga kapatid, na sabi ko nga, nagkakaroon na ako ng pagsubok sa pananampalataya ko. Saan ba ako? Sa Muslim ba o sa Kristiyano? Ano ba? Diba? At doon na, mga nagkaroon sa akin ng mga revelation mula sa langit. Mula sa Ama at sa Anak. Kaya ito ako ngayon, mga kapatid. Nasa harapan ninyo, nagsasalita at nagpapatunay na dapat natin tanggapin sa buhay natin ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu Santo, sapagkat hindi tayo makalalapit sa makapangyarihang Diyos Ama kundi sa pamagitan lamang ng Anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At kundi natin tatanggapin ang banal na Espiritu Santo, hindi tayo malilinis sa harapan ng Ama, sa paningin ng Ama. Dahil tandaan natin, ang nagdilinis sa ating buhay, sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya anuman ang problema na dumating sa buhay natin, mas panghawakan natin ang ating pananampalataya sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. So tuloy natin, mga kapatid, tuloy. May mga tukso ba na idinisenyo upang tayo ay mabigo? Oo naman, katulad nun, mga kapatid, di ba? Ngunit ang mga iyon ay hindi galing sa Diyos, kundi galing kay Satanas. Yung sinasabi ko, mga kapatid, eto, sabi nga rito, may mga tukso ba na idinisenyo upang tayo ay mabigo? Ito depende, mga kapatid, sa klase ng pagsubok o tukso na pagdaraanan mo. Tandaan natin yan. Halimbawa, mga kapatid, halimbawa, halimbawa lang, pero nangyayari to sa realidad sa panahon natin. Okay? Alam mo na obligasyon ka sa mga anak mo,
pero tinalikuran mo. Mas pinili mo na wag ibigay yung obligasyon mo. Bakit? Dahil sa luho mo, dahil sa bisyo mo. Yun yung depende yon, mga kapatid, ha? Depende yon sa tukso kung saan magmumula yon. O, halimbawa, isa pang ganito. Isa pang ganito, mga kapatid. Alam mo nang masama na magnakaw. O, sabihin natin sa diyan, sa bansang Pilipinas, sa mga politiko, alam mo nang masama na mangurap, pero tinuloy mo pa rin. Sa palagi mo ba sa Diyos yun? Diba? Hindi sa Diyos yun, sa demonyo yun. Kay Satanas yun. Basahin natin, mga kapatid, no? Basahin natin ang Mateo Kapitulo 4, versikulo 1. Ganito sinasabi, mga kapatid. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Sabi nyo, mga kapatid, anak ng Diyos, tinukso ng dyablo. Diba? Bagamat alam ng Panginoong Kristo no sino yan, ng kausap niya, yung tumutukso sa kanya. Ngayon, tuloy at sa kanyang mga dyablo. Diba? Ang manunukso na hindi maganda, mga kapatid, ay mga mula sa dyablo o mula kay Satanas. Basahin din natin ng Efeso 6:12. Ganito sinasabi, mga kapatid. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang, namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. So dito, mga kapatid, sabi rito, ulitin natin, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Isipin nyo, mga kapatid, yan ang ating kalaban at yan ang sumisira sa mga tao. Yan yung mga masasamang espiritu na kampon ni Satanas. Bakit? Kasi alam nila, ito tandaan natin, mga kapatid, alam nila sa darating na paghuhukom, wala na silang wala na silang choice. Tandaan natin, mga kapatid, si Satanas at ang mga dyablo at ang mga demonyo, wala na silang choice na magbago. Kasi talagang mas pinili nila magpakasama. Pero tayong mga tao, sa kabila nung nagkakasala tayo sa paningin ng Diyos, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At kaya nga nakarating sa panahon natin itong salita ng Diyos para gamitin natin sa mga kalabang hindi tao, kundi sa mga espiritual na kasamaan. Walang iba kundi ang mga kampon ni Satanas at kay Satanas. Yan ang katotohanan na dapat natin malaman, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, tuloy natin o kaya ay galing sa ating sariling kalooban. Diba? Minsan, meron tayong mga desisyon na sa isang pagsubok na dumating. Minsan, tayo mismo magdidesisyon mula sa ating sarili. Basahin natin ng Roma 13:14. Ganito sinasabi ng talata, mga kapatid. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ibig sabihin, mga kapatid, dito pinapakita ng mga kapatid ng talata na sinulat ni Apostol Pablo sa Roma na sabi niya, ang Panginoong Kristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Ibig sabihin, paghariin natin sa buhay natin ang Panginoong Kristo. At huwag yung paglaanan. Sabi niya, huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ibig sabihin, huwag natin piliin, mga kapatid, yung nasa sanlibutan. Imbis na mas piliin natin at paghariin natin sa buhay natin ang Panginoong Kristo.
At tignan din natin mga kapatid sa talata Galasa 5:13, ganito sinasabi mga kapatid. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Amen. Glory to God. Diba? Naging malaya na tayo mga kapatid. Pero wag naman natin gamitin yung pagiging kalayaan natin na mas sumunod sa paggawa ng kasamaan o ng kasalanan. Dito sa salibutan ito mga kapatid. Yun ang ayaw ng Ama na nasa langit. Imbis na paghariin natin ang Panginoong sa buhay natin at sumunod tayo sa kalooban ng Ama na nasa langit, sa kabila ng dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay natin, mas panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Na bilang isang Kristiyano, bilang tumanggap na kay Kristo o sa Panginoon Kristo, meron na tayong buhay na walang hanggan. Na ibibigay ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Tandaan natin mga kapatid. So tuloy, pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang mga kabiguan para sa ating ikabubuti. Totoo naman mga kapatid. Diba? Totoo naman. Dapat hindi naman lahat ay pabor sa atin. Diba? Hindi naman lahat pabor sa atin. Dapat rin naman nating isipin mga kapatid, yung biyaya na matatanggap natin o tinanggap natin sa pamagitan ng anak, hindi ganun kadali na makuha kagad natin. Hindi. Dapat natin talaga paghirapan, mga kapatid. Walang instant na mga kapatid. Kailangan natin paghirapan. At tandaan natin, habang nabubuhay tayo sa mundong to, kasama natin sa buhay, mga kapatid, yung pagsubok sa ating buhay, mga kapatid. Kasama na sa buhay ng isang tao yan, na maraming pagsubok na pagdaraanan. Sabi nga, di ba? Sabi nga ng Panginoon Kristo, no? Di ba? Ang sino man manatiling maging tapat hanggang sa huli, siya ang maliligtas. Mateo 24:13, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya sa mundong ito, sa mundong ginagalawan natin, maraming pagsubok sa buhay ng isang tao. Bakit? Kasi naririto rin ang mga espiritual na hindi natin nakikita na kalaban ng Diyos. Yan ang katotohanan. Pero mas ariin na natin, mga kapatid, yung pinangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Diba? Basahin natin, mga kapatid, no? Basahin natin. 1:3-16, ganito sinasabi. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama, mga kapatid. Ang Ama ang siyang unang umibig sa ating mga tao. Susuklian na lang natin, ano yon? Sumampalataya tayo sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Yan ang ninanais ng Ama na dapat natin tanggapin sa buhay natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Tandaan natin. So tuloy, inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Si isang tuksong ibinigay ng Diyos hindi para magkasala si Abraham, kundi upang subukin, dalisayin ang kanyang pananampalataya. Amen. Glory to God. Amen. Sanawat sanawa. So dito pinapakita, mga kapatid, sa ating pag-aaral na hindi porket sinusubok tayo ng Diyos, mga kapatid, gusto niya na magkasala. Hindi. Mas pinapatibay lang, mga kapatid, ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya. Diba? Sa mga example, mga binigay ko kanina, diba? Yung kaninang isang pastor, na nag-aral siya sa Bible schooling. Diba? Nagtiis siya, mga kapatid, no?
Nagdalubhasa siya sa pag-aaral ng theology hanggang sa naging pastor siya. 10 taon siya nagpastor. Pero sinubok siya ng Diyos sa pananampalataya niya para mas mapadalisay siya. Pero anong ginawa niya? Mas pinili niya ang ibang relihiyon na ngayon ay pinaglalaban niya. Nakakalungkot isipin, pero yon ang katotohanan sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid. Kaya dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, sinusubok ba tayo ng Diyos para magkasala? Hindi tayo sinusubok ng Diyos para magkasala, kundi sinusubok tayo ng Diyos para mas matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Sinusubok tayo ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pagsubok sa buhay natin para alam natin kung sino ang tatakbuhan natin. Pero dahil nga mas pinipili ng mga taong may problema sa buhay, yung tumakbo doon sa kalaban ng Diyos imbis sa Diyos dahil lumapit. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan na nangyayari sa mundong ginagalawan natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Sabi nga niya, di ba? Ang sino man asang magtiis, maging tapat hanggang sa huli, ang siya ang maliligtas. Bakit? Kasi alam ng Panginoong Kristo, sa mundong ginagalawan natin, maraming pagsubok na dapat natin danasin. Kahit ang yung lingkod, mga kapatid. Ako, may pinagdaraanan ako, pero lagi kong idinadalangin sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu Santo ang mga nangyayari sa buhay ko. Yan ang katotohanan na hindi dapat natin baliwalain habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Kaya kung ano man pinagdaraanan mo, huwag kang tumakbo sa iba, mga kapatid. Tumakbo ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nag-aantay lamang sa iyong pagbabalik. Ang Diyos ay nag-aantay lamang na makaalala ka sa Kanya. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Ngayon, paano tayo makakapunta sa langit? Diba? Ano sinasabi ng talata? 1:14-16. Kaya ito sinasabi, mga kapatid. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Glory to God, mga kapatid. No? Glory to God. Ang Panginoong Kristo lamang ang isang daan tungo sa Ama. Ang Panginoong Kristo lamang ang makakapagbigay ng katotohanan. At sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Ama na nasa langit. At haharap tayo at makalalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Yan ang katotohanan na dapat natin tanggapin sa buhay natin. Kung sinusubok, kung marami man tayong problema, wag nating kalimutan na ilapit ito sa Ama na nasa langit. Kasi mas yun ang gusto ng Ama na nasa langit. Mas gusto ng Anak na nasa langit. Mas gusto ng banal na Espiritu Santo. Na imbis na itakbo mo sa kalaban ng Diyos, bakit hindi mo ilapit sa Ama na nasa langit? Walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Diba, mga kapatid? Lahat ng hinihingi natin sa Diyos, ibibigay niya sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid. So kung ano man problema mo, ikaw nanonood sa oras ito, lagi mong idalangin sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu Santo, sapagkat sila lamang ang makakapagbigay ng kalunasan sa bawat nangyayari sa buhay natin. So hanggang sa muli, mga kapatid, ako ay nagpapasalamat ng mga kapatid sa lahat na patuloy na nanonood at nakikinig sa mga ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat po, mga kapatid. At nawa, aking pasalamatan ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo, dahil tayo binibigyan pa rin ng kalakasan, kaginawahan sa ating pamumuhay sa araw-araw. At inulit ko po, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat na patuloy na nanonood sa channel na ito. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Amang Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat kayo po ang aming Ama na nasa langit, na nakakita sa bawat ginagawa namin. Ang lahat ng biyayang natatanggap namin ay mula sa inyong kapangyarihang
mula sa inyong kapangyarihan sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Amang Diyos, naway pagpalain ng bawat isa sa oras nito, lalo-lalo na sa mga taong dumaranas ng pagsubok sa buhay ng isang tao. Paghariin niyo nawa, Amang Diyos, ang bawat isa sa pamagitan ng iyong anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Alam po namin na kayo lamang ang sa nakakaalam ng hangganan ng buhay namin. Sa oras ito, Amang Diyos, aking dinadalangin ng bawat isa na pagpalain ng spiritual na pananampalataya at paluguin ang kanilang kaunawaan pagdating sa inyong banal na salita. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng pagpapalang natatanggap namin sa panahong ito. Hanggang sa muli po, Amang Diyos, aking dalangin sa oras ito sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa at sa nawa. So hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa lahat na sumusubaybay sa channel na ito. At hangad po ang iyong lingkod na nawa patuloy lang po tayong makinig sa ating mga pag-aaral. At sabi ko nga po mga kapatid, hindi ko po ikinasisiya kundi ang nakakita sa ginagawa natin at sa nakakapanood dito, ang mas nasisiyahan po mga kapatid, ang Ama na nasa langit. At yun po ang aking kasiyahan na makapaglingkod sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli mga kapatid, sa nawa at sa nawa.